Maraming salamat po sa pagtangkilik ng ating video. Hinihikayat ko po kayong mag-like and subscribe para ma-update kayo sa susunod na nakabanata. Tara at umpisahan na natin. Mahina namang tumawa rito si Daryl. Okay lang, wala rin naman na akong gagawin paroon at hindi rin naman ako gutom. Napuno ng paghingi ng tawad si Megan sa mga sandaling ito. Pasensya ka na kina Kent at sa mga kasama nito kanina, ganoon lang talaga sila. Huwag mo na silang pansinin. Binaliwala naman ito ni Daryl, okay lang, marami na akong nakilala na katulad nila. Tumingin siya kay Megan at nagdalawang isip bago magtanong ng, pero, iniisip mo pa rin bang bagay kayo ni Kent Howe sa isa't isa? Wala na siyang pakialam sa bagay na ito, kaya hindi na ito dapat itinanong ni Daryl, pero hindi niya alam kung ano ang nagudyok sa kanya para itanong ito. Hindi naman siya sinagot ni Megan, pero mukhang natigilan at naging awkward ang reaksyon nito sa kanyang narinig. Sa totoo lang, hindi naman kinamumuhian ni Megan si Kent, pero wala rin siyang nararamdaman para rito. Nangyari lang ito dahil sa magkaparehong katayuan ng kanilang mga pamilya na matagal na ring malapit sa isa't isa, kaya matagal nang magkakilala sina Kent at Megan. Ito rin ang naging dahilan kung bakit hinihiyakat silang dalawa ng husto ng kanilang mga pamilya na maging magkasintahan at maging mag-asawa, kaya wala nang nagawa si Megan, kundi nagdadalawang isip na sumangayon sa mga ito at sumama kay Kent. Pero naging malinaw ang kanyang kondisyon na walang sex ang magaganap sa kanilang dalawa bago sila ikasal. Holding hands lang ang pinakamalapit nilang magagawa bilang magkasintahan. Dito na iniba ni Megan ang topic at sinabing, "Hoy, halika na. Ihahatid na kita sa inyo. Ako rin naman ang nagdala sa iyo rito, kaya hindi ko gugustuhing makita na pumara ka ng taxi pauwi." Tumango naman dito si Daryl. Habang paalis sila ng hotel, hinabol ni Kent ang dalawa bago tawagin si Megan. "Meg, bakit kasama mo pa rin siya?" Nainis na rito si Kent na walang respetong nakatingin kay Daryl. Sumagot naman si Megan ng, "Ilang beses ko bang sasabihin sa iyo, Kent, na kaibigan ko si Daryl? Kaya paano mo nagawang tratuhin siya na parang isang basura sa dining area kanina?" Nang makita ni Megan ng pagdepensa ni Megan kay Daryl, agad na nakaramdam ng matinding galit si Kent. May nasabi ba akong mali? Hindi ba't siya ang nakikitirang manugang ng mga lindon? 3 taon na siyang nakikitira sa mga lindon, isang walang kwentang nilalang. Alam ng buong Donghai City ang tungkol dito. At isa lang ako sa mga taong nakakaalam at nagsasabi ng totoo tungkol sa kanya. Hindi siya pinansin ni Megan na nagpatuloy sa paglalakad. At nang makita ni Kent kung paano siya, hindi pansinin ni Megan. Nababagabag siyang nagtanong dito ng, "Saan ka pupunta?" Galit naman siyang sinagot ni Megan, "Para ihatid si Daryl pauwi. Ako ang nagdala sa kanya rito, kaya hindi ko hahayaang umalis siya rito ng mag-isa." Noong una, naginit sa galit si Kent, pero nang makita niya ang hubog ng katawan ni Megan, agad na nawala ang kanyang galit. Paano niya naging girlfriend ang galit at napakagandang babae na ito? Paano kaya kung hintayin mo na lang ako sa dining room? Ako na ang maghahatid kay Daryl pabalik. Magkakaroon tayo ng party mamaya, kaya sabay na tayong umuwi mamaya. Alok ni Kent habang sinusubukang pakalmahin ang sitwasyon. Hindi ako interesado. Hindi pa rito nagpatinag si Megan. Dito na nagbuntong hininga si Daryl. Iniisip niya kung papara na ba siya ng taxi nang biglang may isang itim na luxury minivan ang huminto sa kanilang harapan mula sa parking lot ng hotel. Bumaba mula rito ang ilang mga maskuladong lalaki na nakapagpakaba kay Daryl. Ang leader ng mga ito na may malalim na mga mata at itsurang pakatandaan pero nagmukhang mature dahil sa kanyang edad ang nakipag-usap sa kanila. "Hello, ikaw ba si Ms. Megan Castello?" Magalang siyang nagtanong bago naglakad palapit sa tatlo. Naisahan ng mga ito si Daryl, sa bagay, nagawang makilala ng mga ito si Megan. At mukha rin siyang hindi naghahanap ng gulo. At si Megan din ang hepe ng Criminal Investigation Team sa Donghai City, kaya sino ba ang magtatangkang gumawa sa kanya ng masama? Pero dito siya nagkakamali. Tumango rito si Megan. At sa mga sandaling iyon, nagpakalat ang mga lalaki ng isang light-colored na powder na bumalot sa kanilang tatlo na parang hamog. Nang masinghot ng tatlo ang pulbos ay agad silang nakaramdam ng pagkahilo kasabay ng panghihina sa kanilang mga katawan. Ano ang nangyayari? Kinikidnap ba nila kami? Natigilan dito si Daryl. Hindi na siya nakapag-react nang ipasok silang tatlo ng mga lalaki sa minivan. Mabilis na kumaripas ang minivan na nabalot ng kadiliman sa loob nito.
Wala silang alam kung saan sila dadalhin ng mga ito. Nagulat dito si Kent na nagsabing, "Sino ba kayo? Ano ang gusto ninyo sa amin? Hindi nyo ba kilala kung sino?" Slap! Natanggal at tumalsik ang dalawang ngipin ni Kent sa kanyang bibig sa sobrang lakas ng pagkakasampal ng isa sa mga lalaki sa kanya. "Papatayin kita sa sandaling gumawa ka pa ng ingay." Banta ng isang lalaki. Nanginig dito sa takot si Kent na hindi na gumawa ng kahit anong ingay. Sinubukan ni Megan na hindi magpanik. Tumitig siya sa binatang nakaupo sa unahan ng sasakyan at nagtanong ng, "Sino ka ba? Saan niyo ba kami dadalhin?" Ang binatang ito, na mukhang leader ng grupo, na mukha ring puno ng kasamaan, ay agad na tumalikod at nagpakita ng malademonyong ngiti habang sinasabing, "Marami ka ng mga naarestong tao, Officer Castello, kaya kinailangan ko ng kumilos. Mula ka Grandmaster Heaven Colt." Sabi ni Megan na para paunti-unti na nitong naiintindihan ang lahat. "Sa GR, Grandmaster Heaven." Nagulat dito ang kasama nilang si Kent na nagsimula na ring magpanik. Napasimangot naman dito si Daryl, ang Grandmaster Heaven Colt. Anong kapangyarihang mayroon ang mga ito at bakit hindi ko pa sila nagagawang marinig noon? Isip niya. Gaya ng inaasahan sa hepe ng Criminal Investigation Unit, tama nga ang mga sinabi mo. Hindi na masama, hindi na talaga masama para sa iyo. Ngiti ng leader ng grupo. Hindi na ako magpapatumpik-tumpik pa. Ang pangalan ko ay Skylar Burr at ako ang head ng aming Donhai City branch. Naaresto mo ang ilan sa aking mga tao sa loob lang ng isang buwan, Officer Castello. Kaya oras na para gumanti. Napakagat naman sa kanyang labi si Megan. Alam ng lahat na mayroong 6 na magkakaibang mga sekta at ang kan, ito ay ang Shaolin, Wudang, Emi, Tianshan, Xiaoyao, at Kunlun. Pero mayroon ding 2 naglalakihang mga kulto na tumutulig sa mga sektang ito at isa na ang Grandmaster Heaven sa 2 ito. Mayroon silang daan-daang libong mga tagasunod na wala nang ginawa kundi maghasik ng kasamaan sa paligid. Maituturing pa ring baguhan ang Grandmaster Heaven Cult kung ikukumpara sa 6 dahil sa kasaysayan nitong umaabot lang ng ilang daang taon. Pero nagawa pa rin itong mapantayan ang level ng 6 na mga sekta sa loob lang ng maikling panahon. Ilang daang taon na ang nakalilipas nang magsanib puwersa ang 6 na mga sekta para tuligsain ang kasamaang ginagawa ng Grandmaster Heaven. Pero dahil sa naging pagbabago ng panahon, muli itong nabuo nitong mga nakaraang taon. Pero sa pagkakataong ito ay mas naging malaki, at mas naging mabilis ang paglakas ng Grandmaster Heaven. At sa loob lang ng 2 taon ay nagawa na nilang maging isa sa pinakamalalakas na kulto sa mundo ng mga cultivator. Mayroong hierarkiya na mahigpit na sinusunod ang kultong ito, natural na ang pinakamataas Diyo ay ang Cult Master, at ang Cult Mistress. Nasa ilalim ng dalawag ito ang 2 mga mensahero ng Yin, at yang kasama ng 4 na mga Guardian Kings. Ang 4 na mga Guardian Kings ay binubuo ng Azure Dragon, White Tiger, Vermilion Peafowl at ng Black Tortoise. Sinusundan ng mga ito ng Head of Branch at ng mga miyembro ng kulto. Nagtayo ng marami ng branch sa iba't ibang mga city ang Grandmaster Heaven Cult na nagkaroon ng mga miyembro sa iba't ibang panig ng kanilang bansa. Dito na sila kinatakutan at itinuring na malakas. Nagkaroon din ng usap-usapan na nakipagsanib puwersa raw sa kanila ang Tianshan sect na isa sa 6 na mga sektang kumalaban dito noon. Katatayo-tayo lang ng kultong ito sa kanilang branch na matatagpuan sa Donghai City, at ito ang dahilan kung bakit sila sinimulang pag-aarestuhin ni Megan, na siyang hepe ng Criminal Investigation Unit ng city na ito. Hindi niya inasahang magagawa ng mga itong maghinganti ng ganito kadirekta. Dito na huminti ang sasakyan. Bago sila bumaba, ipiniring ni Skylar ang mga mata ng 3 nilang mga dinukot na tao. Ang sumunod sa eksenang ito ay isang tila walang katapusang paglalakad. Kahit na wala ang kanyang paningin, nagawa pa rin ni Daryl na pag-aralan ang paggalaw sa kanyang paligid. Naririnig niya ang pagtama ng mga alon sa lupa, kaya agad niyang naisip na dinala sila ng mga ito sa seaside ng Donghai City. At para naman sa eksakto nilang posisyon, hindi siya nagkaroon ng kahit isang ideya na makapagsasabi sa kanila ng eksakto nilang lokasyon sa mga sandaling ito. Matapos ang kalahating oras, tinanggal na ang piring sa kanilang mga mata. At matapos makita ang kanilang paligid, wala nang nagawa ang 3 kundi magpanik. Isa itong napakalaking underground secret room.
Ang buong main hall nito ay gawa sa bato, kaya hindi nila nagawang ipasok dito ang kuryenteng nanggagaling sa labas, at sa halip ay gumamit ng mga sulo para paliwanagin ang paligid. Para itong isang kuwebang may mga daanan sa iba't ibang direksyon, at sa bawat daanan makikita ang mga gwardyang nakakalat na may layong ilang metro sa isa't isa. Isa itong bantay saradong underground manor. Hindi napigilan ni Daryl na mapabuntong hininga sa kanyang nakita. Sinenyasan naman ni Skyler ang ilan sa kanyang mga tauhan na itali ang tatlo sa isang upuang gawa sa bato. Umupo siya at dahan-dahang nagtanong, "Sige, Officer Costello, pag-usapan na natin kung paano natin ito aayusin." Tiningnan niya mula ulo hanggang paa si Megan habang sinasabi ang mga salitang ito. Kahit na nakatali, naging attractive pa rin ang itsura ni Megan dahil sa suot nitong skinny jeans. Kinagat ni Megan ng husto ang kanyang labi at sumagot ng, "Ako ang humuli sa mga tauhan mo, Master Burr. Kaya walang kinalaman dito ang mga kasama ko. Hinihiling ko sa iyong pakawalan mo na sila." "Oo nga. Oo nga. Wala naman talaga akong kinalaman dito." Malakas na tango ni Kent. Hindi na nakapagsalita pa si Megan sa naging reaksyon ni Kent sa mga sinabi niyang ito. Wala na siyang nagawa kundi tahimik na iling ang kanyang ulo. Tila nagbibiro namang tumawa si Skyler at sinabing, "Niloloko mo yata ako, Officer Costello. Pinaghirapan ko kayong dukuting tatlo kaya bakit ko sila pakakawalan para sayo?" Tumingin siya kay Kent at sinabing, "Kilala kita, isa ka sa mga mayayamang spoiled brat ng Donghai City, ikaw si Kent Hao, tama?" Itinango ng husto ni Kent ang kanyang ulo, sinubukan nitong kumbinsihin si Skyler, at nagalok na, "Oo, ako nga yun. Kaya sinisiguro ko sa iyong bibigyan kita ng pabuya sa sandaling pakawalan mo ako rito. Name your price. Ibibigay ko ito ng buo sa iyo." Tumawa rito si Skyler at sinabing, "Hindi ka naman takot mamatay, no iho? Narinig kong engaged na raw kayo ni Officer Costello, tama? At ibang isang lalaki. Ayaw mo bang iligtas ang iyong fiance na maiiwan dito sa sandaling pakawalan kita?" Napanganga rito ang hindi makapagsalitang si Kent. Napalunok siya ng husto sa sobrang pagkagulat na kanyang naramdaman. Hindi na niya ito pinansin at sa halip ay tumingin na lang kay Daryl, para magawang kumain kasama si Young Master Kent, siguradong isa ka rin sa mga anak ng mayaman sa Donghai City. Hindi naintindihan ni Daryl ang ibig sabihin ni Skyler, kaya wala na siyang nagawa kundi mapasimangot. Nagpatuloy si Skyler gamit ang nakakaloko niyang ngiti, "Sige, wala kayong kinalaman sa mga nangyari sa Grandmaster Haven Cult. At reasonable naman akong tao kaya pakakawalan ko ang isa sa inyong dalawa." Dito na napapigil hininga si Kent. Kalmado namang nagtanong si Daryl ng, "Ano ang ibig mong sabihin dito?" Tumawa si Skyler at sinabing, "Madali lang ito, bata. Sundin natin ang matagal nyo ng sinusunod na pamamaraan sa pagnenegosyo. Magbibid kayong dalawa para sa inyong mga buhay. Papakawalan ko ang pinakamataas na bidder. At para naman sa pinakamababang bidder, puputulan ko ito ng isa sa kanyang mga daliri at itatapon sa loob ng isang Bartolina." Naningkit dito si Daryl at nag-isip sa kanyang sarili na, grabe, marunong talagang makipaglaro ang isang ito. Kasabay nito ang biglang pagsasalita ni Kent ng, "Call ako rito. Mag-offer ako ng 30 milyon. Nasabik dito ng husto si Kent, walang pakialam siyang tumingin kay Daryl, isa lang nakikitirang manugang ang lalaking ito. Kaya sigurado akong hindi na niya maaabot ang kahit na 3 milyon na offer, paano pa kaya ang ibinigay kong offer na 30 milyon? Ako ang mananalo rito. At sa sandalong makawala ako ay agad kong kukontakin ang aking mga tauhan para iligtas si Megan. Siguradong maaantig ang puso nito at papayag na ring matulog kasama ko." "Haha!" Tuwang-tuwang inisip ni Kent. Matapos makita kung gaano katuso si Kent, tahimik na tumawa si Daryl at sinabing, nakahanda ang binatang ito na gawin ang lahat para lang mabuhay. Nagbigay siya ng starting bid na 30 milyon. Magkano nga ba ang dapat kong ibid? 50. Noong mag-isip ng malalim si Daryl, hindi nito sinasadyang mapatingin kay Skyler. Napansin niya kung paano magbago ang ekspresyon sa mukha nito na gumising sa nag-iisip niyang diwa. "Teka nga muna. Dinala ako ng lalaking ito sa isang lihim na taguan ng kanilang kulto. Kaya paano niya hahayaang malaman ng kahit na sinong tao sa labas ang tungkol sa lugar na ito? Kaya kahit na magkano pa ang aking i-offer, siguradong hinding-hindi niya kami pakakawalan. Kung ganoon, ano pang point ng bidding na ito?" Para matuwa si Skyler.
Isip ni Daryl. Tumitig siya ng husto kay Skylar at sinabing, wala akong 30 milyon. Dito na natuwa ang husto si Kent na halos maihi sa kanyang pwesto. Nagsisigaw siya ng nanalo ako. Nanalo ako. Haha! Sinenyasa ni Skylar ang kanyang mga tauhan. Kinuha nila si Daryl at ipinatong sa isang lamesa. Puputulin na nila ang isa sa mga daliri nito nang sumigaw si Megan nang hindi mo ito maaaring gawin sa kanya. Wala siyang kinalaman dito. Kung gusto mong maghiganti, ako ang pagbuntunan mo rito. Hindi siya pinansin ni Skylar. Nainis dito si Kent habang sumisimangot kay Megan at bumubulong ng bakit ba alalang-alala ka sa talunang ito. Wala siyang kahit na magkano para ipangbid dahil isa siyang walang kwentang tao. Huwag kang mag-alala, agad kitang ipapahanap sa sandaling makalabas ako rito. Hindi naman siya sinagot ni Megan na kasalukuyan pa ring puno ng takot habang nakatingin kay Daryl. Nagsimula na ring magpanik ni Daryl sa mga sandaling ito. Kung nagustuhan mo ang mga ganitong video, huwag mong kalimutan mag-like and subscribe. Panoorin mo na rin ang mga naunang kabanata para lalong maubos ang oras mo.